Yatin po yung part 2 ini. Itong last Sunday preaching. Ikakapuntahan ako. Tagalog ba, Rose? Meron? Tagalog siya. Sino? Ha? Nene? Sige, ating babasahin muli yung salita ng Panginoon sa Colossus. Tingnan mo dito. Okay. Sa Colossus po, Kabanatang 2. Yung unang talata, kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumapad kayong gayon sa Kanya. 7, nakaugat sa Kanya, nakaugat at nakatayo sa Kanya, matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Kita mo po. Dakilang Diyos, pupurihan na kayo po, Ginoo, kaya oras sa ito. Kasi, kibaning aldoidi para mag-aaral kami karayang salita mo. Balayo po, Lord, kailangan niyo po yung amanayo. Karingya karimbiya. Hindi kayo may kailangan pwedeng magturo ng inyong salita sa amin. Ang ginawa nilagay mo sa aming puso kapag nasa ang kauhawan na kami magnanais ng matuto sa inyong salita upang kami mapalakas sa aming bagong buhay kay Kristo. Kaya mo sa pangaral na ito ay makita namin si Kristo. Nakita namin na siya ang aming Panginoon. Nagaling ng kanyang sarili sa amin upang kami mabuhay. Buksan mo nga yung mga puso at kaisipan at makita namin ang katotohanan ng nakapaloob sa mga talatang nabanggit at nabasa. Budinggin mo nawa ang aming panalangin natin nawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Thank you. Parang pinag-test lang ng ipis to. Gano'n. Sige. Okay, nasan yung mga nabautismoan? May kulang ba sa inyo? May kulang sa inyo? Wala. Okay. Hindi, kaya ako naitatanong ko. Dahil gusto namin kayong lumago. Alam mo, ang pinakawawang Kristiyano ay yung hindi lumalago. Para sa akin, ang pinakamalungkot sa buhay ng isang tao Kristiyano, yung hindi siya lumalago. Hindi siya nagmamature. Really. Really. Pero ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa ay yung Kristiyano lumalalim sa pagkakilala sa Panginoon. Alam niyo, kapag ang Panginoon gumagalaw sa'yo, kumikilo sa'yo, kahit saan ka tumingin, makikita mo si Kristo.
Kaya kumakanta ka dyan, makikita mo, kaya andyan yung mga tao. Lahat na nakikita mo, secondary lang. Ang mahalaga sa puso mo, pinakikitunguhan tayo ng Panginoon. Nangyari, pero wala ay Kristo. Ano yung pag-ara sa mundong ito? Ano yung mga bagay na maganda kung wala naman ang Panginoon? Kaya naintindihan niyo ko, kasi pagdating kay Kristo, lahat, wala lang lahat. Yan yung sinasabi ng Bible. You know why? Kasi po, yung kaya ganang bagay kanya, lumipas. Kumupas po, yung saya, yung lago, ang galing, anumang bagay, even the entertainment world, anumang bagay ang nasa mundong ito, lumilipas. Makasawa. Diyan lang babae, makasawa eh. Diyan lang pera. Kahit ang mga pagkain, anumang bagay, nagyaging swerte kami, makasawa yan. Tarangin mo si Elon Musk. Tarangin mo sila Bill Gates. Tarangin mo sila Rockefeller, yung mayaman. Kahit yung pinakahenyong tao. Di ba, Stevie Rawking nung panahon. Ang kasi yung tao, kailangan na yung ginupin kayo. Kailangan niyang makilala ng Panginoon. Di ba, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, kapag kasama natin si Kristo, that's true. May buhay. At ito yung sinishare ko sa inyo, kaya akong naitanong kanina. Okay. Basagyan pa sa bayo na eh. Babasahin ko ulit yung aking text. Yamang tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, lumakad kayong gayon sa Kanya, nakaugat at nakatayo sa Kanya, matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro na sumasagana sa lahat ng pasasalamat. Ito yun. Pag naging Kristiyano ka, yung bagong Kristiyano, ang disenyo sa iyo ng Diyos is to grow. We are saved to grow. To mature. To go on to maturity. Para maging progresibo sa ating buhay, spiritual. Pag naging mananampalataya ka, ang disenyo sa iyong buhay, pasunod. Gamit ng ilustrasyon niya. Yung brother is aling mag-abroad. Once na sa runway, tumakbo yung aeroplano at nag-take off, lumipad, hindi na-atras yan. Hanggang siya'y mag-landing, siya ay susulong, siya'y lilipad. Alam atras. Wala ring hinto. Hindi pwedeng huminto sa taas. Hindi yan ay susulong, yung tendency, susulong siya. Ganoon ang buhay Kristiyano. Walang nanatili, walang umaatras. Kundi, after 30 years, after 40 years, after 50 years, masasabi natin, I want to know Him more. Gusto ko siyang makilala. Kasi nga, pagdating kay Kristo, alayang katapusan. Siya ang buhay na walang hanggan. Siya yung buhay na walang hanggan. Yan ngayong iba, makikita mo, after 30 years, after 40 years, patuloy yung kasariwaan ng kanilang pananampalataya. Kasi lumago sila sa kaalaman, sa pagkakilala sa Panginoong Jesus Kristo. Sapagkat si Kristo ang siyang sagot sa buhay ng isang tao. Pastor, paano po yung mga Kristiyanong nag-backslide, nanlamig, nagbaligtad, tumalikod? I doubt kung yun ay naging pananampalataya. Hindi ko alam. Sinasabi ko lang, sa Kristiyano, alam pa yung taras. Hindi yung parang fireworks, firecrackers, parang kwitis. Sinulog ka, mainit, tapos bigla-bigla babagsak. Walang ganoon. Ang disenyo ng Bible sa ating lahat, let us go on to maturity. Patuloy kayo sa Panginoon. Yung sabi niya rito, di ba? Yan na sinabi, muling tanggap niya ay Kristo bilang Ginoo. Lumakad kayo, kaya niya. So, tingnan natin yung salitang walk.
Yung walk. Pag sinabi natin walk in Him, nung sinabi tayo, ilungakod kayong kayagan at inamuli sa ganito. Okay? Atin warin tinanggap ng Kristo ay nalalakad. Atin. Pag tinanggap mo si Kristo, ang exhortation ng Bible, ang command, ang utos ng Bible is walk in Him. Okay? Na pag sinabi natin walk sa Bible, ito ay tumutukoy sa Kristiyanong buhay. Bulitin po sa iyo kaya kayo paliguran ng kapatid. Isto sinabi tayo kung Kristiyano, ay po teorya. Hindi ito kuro-kuro, hindi ito haka-haka. Pag sinabi natin Kristyanismo, ang pinag-uusapan dito, buhay. Christianity is life. It is meant to live. Nakakuha ko po, isto nga ako na-convince ka sa diyong kaya kayo. Kaya kayo Christian. Yung Kristiyano yung burina sa biyan, mabibiyo. Nabubuhay siya, hindi siya sa pangalan, hindi siya naihawak lang ng Bible, hindi lang siya tumatangot, uma-agree sa mga turo, kundi ang Kristiyano ay nabubuhay. Christianity is life. It is life. It is meant to live. Kailangan mo sa... Minsan malulungkot ko walang sabihan daw. Kristiyano siya, pero hindi niya pinamumuhay. Makalungkot to. Di ba si Jesus Christ, yun sa Bible? Tinagalang ako ng inyong mga labi, subalit ang inyong mga puso ay malayo sa akin. Matthew chapter 15. Pag sinabing Kristiyano, hindi lang siya pangalan, hindi ang Kristiyano, buhay. Anong buhay? Lumalakad. So pag sinabing lumakad kayo, kasama siya, buri na sa ganita, action. It speaks of action and progress. Isa sinabing, lumakad ka kayong Ginoo, magsalita, buri na sa ganita, aksyon at kaunlaran. Ninong sirabon to ka mag-business na inaisipan ng masensuya. Lima, inisip ka business. Hindi ba inisip mo pag business uunlad ako? Hindi ba ano? Mentality? Meron ba naman tao nagbi-business? Okay lang sa akin ang malugi. Gusto ko malugi. Hindi mo ninanasa yun eh. Gusto mo pag nag-business ka, lolobo. Uunlad. Same. Padupan niya naman yung Kristiyano. Itong Kristiyano ko, kailangan kong maging maunlad kasi lakad yung Kristiyano. Yan. Anong ibig sabihin ng lumakad? Yung siya, pera ng pagkatao mo. Diyan ka lang. Hindi, mag-illustrate ko. Sensya na ka. Kasi kit ka rin. Okay. Tayo ka dyan sa may line niya. Dito. Yan. Okay. Hindi nakatayo siya. Okay. Kung lalakad dyan, hindi na magiging pwesto yan. Sumulong ka. Stop! Eli. Kaya kita sinagawa, baka bangga ako dyan. Thank you so much. Thank you very much. Bakit siya napunta doon? Galing siya dito. Pag sinabing lumakad ka, you are not in the same place anymore. Ikuha mo po, istong linakad ka, ala na ka kaya dati mong lugar, lalakad ka eh. Yung Kristiyano, meron siyang iniiwan. That is the point. Kung Kristiyano ka, ay katulad ka pa rin ng dati, you're not a Christian. Yung Kristiyano, atin niyang likuan. Kasi lumalakad siya. Ano iniwan niya? Sige, tingnan natin yung Romans chapter 6. Lalong-lalo kaya kayo may bautismo, message niya. Okay? Now, tingnan natin Romans chapter 6. Amen. Gusto mo mas bahay.
Matindi ka man lang niya. Thank you. Okay, salamat. At least, nakikiusap ako, gusto ko maintindihan natin ito. Eh, paano mo ang gawin ko pero mag-preach mo na situation. Gusto ko matapos to. So, Romans chapter 6, may maintindihan, already ding lalakad. Ngayon, Kristiyano ba ito? Yes. Ano ito? Verse 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Okay? Gusto ko maintindihan niyo yun. Yes, ang Kristiyano, naligtas siya sa biyaya, pero wag mo aabusuhin yun. Hindi porket hindi tayo naligtas sa ating gawa, aabusuhin mo yun. Hindi. Kung dahil sa biyaya, anong gagawin mo ngayon? Huwag na huwag mangyari, verse 2. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Naintindihan niyo? Yung pinanggalingan ni Eliezer kanina, symbolically speaking, kasalanan niya. Nandiyan siya sa dating buhay niya, diyan siya lumalakad, diyan siya galing, yung kanyang lumang pagkatao. But once na sumangayong at nakiisa kay Kristo, iiwan mo yan. Lalakad ka kasama ang Panginoon. Hindi ka na magiging katulad ng dati. That is the point. So, iiwan ko lahat ng may kaugnayan sa luma kong pagkatao. Katamaran, alinlangan, kabusitan, pride, kasalanan, lahat ng ito ay unti-unti kong iiwan. Kasi lumalakad nga ako. I am not in the same place anymore. Ako kalupa yung dati. Hindi ko sinasabing automatic yun. Pero habang ikaw ay lumalakad na kasama ang Panginoon, nakikita mo yung buhay ni Kristo na nilipat sa'yo as you walk. Lahat tayo may kapintasan. Tiyakin niyo ito kahit Kristiyano tayo, tiyakin mo na magkakasala ka. Pero hindi ka pumaparada doon. Ikaw ay lumalakad kasama ng Panginoon. Now, ito yung larawan namin yung bautismo. Ayan, sinasabi na ating pinag-aralan, di ba? Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Ang Kristiyano ba namatay na? Yes, sa sin. And ako pwedeng magpatuloy kayong kasalanan. And ako pwede ka rin kasi namatay na ako doon. Paano nangyari yun? Dahil sa akin para namalatayan kay Kristo. Ibig sabihin nun, kung ano nangyari kay Kristo, yun ang ginawa sa iyo ng Diyos. Kaya nga nagpabautismo eh. Ibig sabihin ng bautismo, lumalarawan yun, yung nangyari sa puso mo, di-display mo, dinadrama mo sa labas. Ano nangyari sa iyo? Well, nung namatay si Kristo, namatay ka na rin sa kasalanan. Kaya nga, nilunod ka, di ba? Hindi ba nilubog ka? Naintindihan yun? Nilubog ka, di ba? Iiwan mo doon sa libingan yung kasalanan. Ano man yun? You will leave that. You will walk in the new. Lalakad ka sa panibagong buhay. Sinabi ng Bible, magsalita, yung Kristiyano, may itong yung bayong kailangan. Kung sino man na kay Kristo, ay isang bagong nilalang, lumipas na yung dati, ngayon, bago na. Nung iyahon ka sa tubig, yun ang bagong buhay mo. Kanino? Kay Kristo. Eh, itang lumang ako. Saan napunta yung luma ko? Nilibing nga eh, kasama ni Kristo. Kaya nga naman sa krus si Kristo. Naintindihan ba ito? Ano ba ibig sabihin ito? That Jesus Christ, si Kristo, sinakripisyo na yung binagay ka, kaya kang kasalanan.
Kanya yung kasalanan, ano man ito, hindi mo na yung problema. Kinargan niya yun sa krus. At dahil ikaw ay sumampalataya, lumabas sa yung bautismo, dinidisplay mo ngayon yung nangyari sa iyo na ginawa ng Diyos. So, symbolically, larawan ng Kristiyano, ililibing ka sa tubig, luma mong kasalanan. Nung nete na kayong kasalanan, magpatuloy ka ba? Pare ko, may tinamang niya ito. Yan ako niya ito. Ayoko lang maging makasalibutan. Ayoko na magkunyari. Ayoko na dito. Alam ko na, nasa laman tayo. Kaya lang, yun talaga ang iyong posisyon. So now, walk in Him. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya nga sabi nung verse 4, kaya tayo inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan ay muling nabuhay mula sa mga patay. Sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, kaya hindi naman tayo, hallelujah, hallelujah, kaya hindi naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. So, lalakad ako ngayon sa aking bagong buhay. Bagong buhay kanino? Walang iba. Kundi si Kristo. Makinig kayo. Anong aspeto ito? Anong bagong buhay ito? Already tutukan nyo. Okay? Ang bagong buhay na ito ay may kaugnayan sa lahat ng anggulo ng buhay natin. Ano ito? Ang iyong bagong buhay tungkol sa iyong relasyon sa Diyos at sa iyong kapwa. Ito halimbawa, itong Kristiyano ka, lalakad ng bayon agi mo mamatawad, ka rin may kasala kayo. Makikita mo lang ngayon ang iyong kapwa. Una sa lahat, makikita mo ang Diyos. Na siya holy, na siya pag-ibig, na siya makapangyarihan, na siya ang Diyos na umaantaway siya, na siya nagpatawad ng iyong sa. Makikita mo ang Diyos na kung sino lumikha sa'yo, makikita mo yung makikita mo ang pamilya mo, makikita mo ang nanay mo, makikita mo ang tatay mo, makikita mo ang kapwa mo, makikita mo ang church. Akit mo ang sitwasyon. Lakad yun. Yan ang ibig sabihin ng lakad. Ano pa? Makikita mo ngayon sa iyong buhay kung paano ka rumisponde sa araw ng pagsubok. Bilang Kristiyano, ating panahon, sagana, walang problema. Pero may panahong malungkot. May prosperity, may adversity. Ngayon, kung lumalakad ka sa Panginoon, paano ka tutunod? Paano kung maraming pagsubok? Paano kung namatayan ka? Paano kung maraming problema? Paano kung maraming problema sa relasyon? Kanano ka responding? Musa, kanano ka lalakad? Ngayon, pag marami kang pera, sabi mo, may swerte ka. Gitas ka sweldo. Lahat ng swerte na sa'yo. Sabi ng sanlibutan. Lahat ng asenso. Ngayon, nung Kristiyano ka, paano ka tutugon sa buhay? Paano ka hawakan yun? You see, sa lahat ng inyong ginagawa, ang ligaya ng Kristiyano, Kristo at Chulo. 20 ang sasakyan mo, pero wala ang Panginoon. Ano yun? Nung masaya ka kay hindi, lalay Kristo, then ay ka Christian. Kung ako'y binless ng Panginoon, Lord, thanks be to God. Pero nanong na rin eh. Nanong na rin pera ko. Nanong na rin nung ako rin, gamitan kaya kagito. Nanong na rin eh. Yun ang lumalakad. Yun, yung lumalakad kasama yung decision mo sa buhay. Whether na ito ay major decision or minor decision. Panginoon, ito po yung gagawin ko. Kasama ka kita. Lord, o hindi po yung decision ko, hindi. Pero yung decision mo hindi ko, kasama pa kita. Lord, meron akong lakad, pero sa lakad ko ito, kasama pa kita.
Yun lagi ang iniisip mo. Why? Lumalakad ka nga sa Panginoon. Hindi yung meron akong lakad kahit wala si Kristo. Remember, alam ba, mahal ba yung TV? Kaya nga Alben mo, kaya lukulukan, mabi mo yung gino. Nung yung gino, sure kayo ng Alben, lalakad ka. Kaya ikaw nag-gadget, ano man ang iyong ginagawa, you will do it for the glory of God. Lagi mong sinasabi, kasama kita sa Panginoon. Ngayon, makataning gabi at hanggang cancer, masakit ka. Pero Lord, kaya nila ka, Lord, so big. I rest on you. I know. Importante ka na ako. Aliway tang magaling ko, wala akong cancer. Mahalaga sa akin, kasama kita sa buhay. Panginoon. That's it. Yan ang ibig sabihin ng walk in Him. Kung sasabihan, hindi ko sinasabi na hindi ka na mag-enjoy sa buhay. Kung sasabihan dito, ang sinasabi ko lamang sa buhay ng isang Kristiyano, dahil lumalakad siya, kasama niya lagi ang Panginoon. I know, lalo ko masakit. Lalo ko ito, masakit. Kasi likas kang tao, alayan Diyos. Nang agagawa rin, yung agad mag-attend Sunday, okay mo. Pero ako di. Sunday ka ako. Lord's Day Araw ito ng Panginoon. Maliban ka at yung Bible yan, yung emergency, ang maiwasan. Pero higit king sa na, priority yung Ginoo. Araw ito ng Panginoon. It's supposed to be. Ngayon, kung hindi ako excited pag Sunday, check. Siya sabi niya ang sarili. O kaya kalalakad kang Ginoo. Baka hindi ka lumalakad sa Panginoon. Iba yung lumalakad kasama ang Panginoon. Yan yung ibig sabihin ng lakad. Now, ito ba yung ibig sabihin ng lakad? Pag sinabing lakad, walk in Him, ibig sabihin nun, nire-remind tayo ng salita na ikaw ay personal na sangkot sa aksyong ito. Ang paglago, ang paglakad sa Panginoon, lalakad ka kay Ginoo, lalakad yung kayabe mo. Yun ang ibig sabihin nun. Nadala niyo si Enoch? Sabi yun, Genesis 5:24. Na sinabi na ng Bible ka rin. Enoch, hindi kaya Old Testament. Ano sabi niya doon? Enoch walked with God. And he was not, but God took him. Muli na sa ganito, kaya kapampangan. Linakad niya Enoch ken Diyos. E niya na malikon ng Diyos kung ilalakad niya. Yun ang tao hindi nakaranas ng kamatayan. Old Testament rapture ba yun? Parang gano'n. Enoch, enete. Ngayon, bakit siya kinuha ng Diyos? Paano hindi siya kukulin? Lumakad siya sa Diyos. Now, ito yung ibig sabihin ng lakad. Aktibo ka, aktibo rin ang Diyos. Sabi na ng Bible nasabi na ng Bible, walk in faith. Walk in faith. That is a command. Walk in faith. Why? For faith pleases God. Malulugod yung Ginoo kayang pananampalataya. Ngayon, uling Kristiyano ka, lumakad ka keng, not sight, but faith. At saka rin yung Diyos Kung saan ang Diyos, doon ka rin talagi. Ano sabi ng Bible? God is in the light. Walk in the light as He is in the light. Kapag lumalakad ka, kasama mo ang Diyos sa iyong paglakad. Walk in love. Alam mo ba, pag-ibig. Di ba mahirap ang umibig? Pati kaaway mo, iibigin mo. Hindi ba? Pag iniibig mo, halimbawa ang church na to, isa-sacrifice mo talaga yung sarili mo. Dahil mahal ko ang Panginoon. Parang ganon. I love this church. Kailangan akong tumulong. Kailangan akong mag-serve sa Panginoon. Kailangan akong magbigay. I love this church. You walk in love, for God is love. Ano yan? Walk in truth. Jesus Christ is the truth. Bakit ko gusto yung katotohanan? Bakit ako lumalakad sa katotohanan? Because God is a God of all truth. Nung ka rin yung Diyos, ka rin ko lalakad. Kailangan naman immoral, lakaran ko. Lumakad ko yung immorality. Alam natin, ang Diyos wala sa immorality. Ano ba mga kasalanan? Pupunta ka doon? Hindi ka pupunta doon. Why? Alayin Diyos ka rin
That's my point. Walk in the Spirit. Walk as wise. Tapos, binanggit ng ating talata. Ang sabi rito, lumakad kayong gayon sa Panginoon, sa Kanya. Tapos yung sabi, pinatigas pa pinalalim pa, at lalo pa nilagdagan. Nakaugat at nakatayo sa Kanya. Ano ba ang ugat sa Kapampangan? Rooted, built up in Him. Anong tinutumbok ng mga metaphor na ito? Buri ko sa bangan tayo din niyo po kalugurang mapadal. Unawaan niyo, pura sasabihan, no? Nandito, lumakad ka. Ngayon na, magugat ka na. Kaya mataling magugat na, itayo ka na matatag sa pananampalataya. At yung buri sabihan ng banal na kasulatan, hindi kaya katama. Now, ano ang buhay ng puno? Di ba ugat? Pati may uyat, matay ito na. Alin? Ano? Yung Kristiyano, gustong metay uyat, kapag ang kanyang ugat ay talagang malalanta, wala siyang buhay. Malalanta. She's supposed to be. Ano yung ibig sabihin ng magwat? Yung buri na sabihin ito, kailangan tamong lumalam ang uyat. Para sa ganun, pag dumating man si Bagyong Opo, malalim ang ugat, kakayanin. Kasi malalim ang iyong pagkatanim. Kapag ang Diyos ang siyang nagtanim sa'yo, tiyak mag-uugat ka. Pero wala sinabi na ninggilo. Lakuan mo rin, ekonoman kasi tenang din, ninggilo Kaya ganyan sila. Pag tinanim ka ng Panginoon, tiyak yun, lalalim ang iyong ugat. Now, sino ang lupang mataba? Si Kristo. Doon ka nakatanim. At kung si Kristo ang siyang soil, ang siyang fertile soil, ikaw ang puno, ang ugat mo ay supposed to be lalalim. Kumbaga, iyan siya rata, medyo familiar kayong pamagsakan Okay. Ano ba ginagawa sa punong malago? Ano ba ginagawa sa isang puno na gusto mong tumatag at lumalim ang kanyang ugat? Wari yung magsasakay, gagawa na gagambulan niya ang gagambulan. Kinukultivate, ginagambol, di ba? Inaalagaan. Anong inaalagaan? Hindi naman yung buhay inaalagaan, yung ugat. At yung ulat hindi mo nakikita. Ganyan din sa buhay sa pananampalataya. Ing babanter mo yung nguyat mo. Baka na ito. Dahil kapag ang ugat malalim din ang buhay. Gusto ng Panginoon tayong lahat ay lumali downward sa pagkakilala sa Kanya. Nani susunod. At nakatayo sa Kanya. Okay. Tignan natin ang sinasabi ng 1 Peter. Kayo po in chapter 2. Okay. Ning 1 Peter. Ang ating binibigyan din dito yung salitang nakatayo sa Kanya. So, babasahin natin yung 1 Peter chapter 2. Orientin ba yung Kristiyano? Magsisimula na ito sa verse 1, mapapansin ninyo ang talagang itinuturo ng Bible. Na ang Kristiyano, meron siyang iiwan. Kaya iwaksin ninyo lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan, lahat ng paninirang puri. These are obvious sins. Tapos ang sabi niya sa verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo
sa kaligtasan. Ano ba gatas dito? Gatas spiritual. Ano ito? Salita ng Diyos. Naturalis, tumibay siya yung anak, kikiyak yun. Ay naman may gatas. Yun ang kanyang magiging pagkain. Kapag ang isang tao na born again, talagang nakakilala sa Pilipinas, nagkaroon ng bagong buhay, hahanapin niya talaga yung gatas, yung salita ng Diyos. At gusto kong maunawaan ito, isa sa test na subukin mo na Kristiyano ka o hindi, ito yon. Uhaw ka ba sa salita ng Diyos? Ating kang hunger. Balo yung tao ng Kristiyano yung totoo. Metong yung sign ini, na yung tao nga ini, ang kanyang pamangan. Ano yung pagkain yun? The Word of God. Ngayon, ako po kay Pagdaling Word of God, ka kasi Christian. Ala ka kasi kang Kristo. Magmunta kayong impyerno. Kasi dito sa lupa, hindi mo kasama ang Panginoon. Remember this, ang ibig sabihin ng hell, hindi mo kasama ang Panginoon sa lupa. At nabagay ka kung saan ka nabibilang sa buhay na darating. Ang mga nasa langit ay yung kasama ang Diyos dito through His Son Jesus Christ. At isang bagay na senyales na kasama natin ang Panginoon, ang kanyang salita ay pagkain natin, hinahanap natin. O, yan binanakin bilang mga bagong silang, mithiin ninyo. Kaya naman, may anak-anak, pata kaya, Brindagon? Nagkaanak ka, ayaw mo mag-mature? Anong klaseng magulang ka? Buri mo sabihin, may kaya na nga, may Brindagon. Nya, malungkot ka po, tanging anak mo, balo mo, mag-mature Makakalungkot dito, pasyon mo rin tayo nga rin, at ilang diferensya na yung anak daw. Akit may anak mo, 20 years old ka, parang ganun pa rin, pareho. Frustrated ka. That is disaster. Natural lang yun, kahit sino. Sa spiritual, ganun din. Gusto ng Diyos ang kanyang mga anak ay lalago. At lalago lang sila kung mimithiin natin ang kanyang banal na salita. O diyan na mo yung tao makaluklok yan, kurap-kurap yung makanyan, ay naman naintindihan yung pakiramdaman. O diyan mo yan, dagol After 30 years, makanya niya pangurin. Hanggang sa bumalik ang Panginoon. Kaya tindemonyo Nas siya talagang nagdi-distract. Ayaw niya talaga magkaroon tayo ng attention na makinig sa Panginoon. I pity about manunod sa karetang tao. Datang lagi ang gawain nila, makihandap. Ang kakapila nito. Ninunong kaya kayong gagawa ka nito. At yun na natin, kaya ka makihandap. Stop doing that. Stop that. Ano yung Bible? Samantala yung pagkakataon. Time is very, very short. The days are evil. Natingi Kristong pasibayo. Baka pota. Taman mira sugto ako balo. Isabihan ni Bible, lagi mong inaasa ang siya'y babalik ngayon. Now. That is the point. Sarap. Datnan ka ng Panginoon, hindi ka may nagpapatuloy sa Kanya. So, yan ang ibig sabihin. Tapos, anong sabi niya rito sa verse 3? Kung natikman nga ninyo ng Panginoon, ay mabuti. Mabuti ba ang Panginoon? Po. Nung yung Ginoo, mayapyo, gusto mo lagi siyang marinig Mga kugay nga itong restaurant, gusto kaya niya ako, balikan niya Siguro gayuman. Balo nga, manyaman ka rin Ang sarap naman nila doon Natikman ko yung pagkain. Ang sarap, nasarapan ako. Dahil dito, gusto kong balikan siya. God is good, ano na yung Bible? Kung natikman nga ninyo ang Panginoon, ay mabuti. Ano sabihin dito? Woo! Yan iba nga ba kating tagabali, pumunta sa bahay. Sabi niya,
Di sana ako lumipat church, sana. Ano ka sabi? Gusto ko lang lumipat ng church. Tapos, ang dahilan ay ito. Kaya hindi ako natututo sa church namin. Hindi ako kumakain. Narinig niyo? Sabi niya, nagsasaya ako ng Sunday. Doon ako. Sabi niya, kaya ako gustong umalis ng church, hindi ako natututo. Alam mo kung bakit niya, alalang pastor eh. Nung ninong tatalakad. Kasi nagkaroon ng problema yung pastor, nagkakaso. Inalisan siya, nagtayo ng ibang kongregasyon. Ngayon sila nagdurusa. Baka na ano kang tatakad yung pulpito, wala kang gift talaga. Mo apakagsira yung tao. Hindi mo na, you cannot. Ang isang bagay sa siyang pastor, ang pinakakatangian ng pastor, hindi yung malubiro, nagbibisita. Hindi yun ang katangian. Ang pinakakatangian ng pastor, magpapakain. Feeder. Ngayon, yung mga tumatayo doon, siguro ating babae. Yung mga elder doon, may mga deacons doon, may mga workers doon. Liwas-liwasan lang tatalakad. Baka na naman tuloy yung word of God, may talagang spend time ngayon. Patang tuturo ka salita ng Diyos, may talaga kaya sarili. Ala kang pasyan. Ala kang tito. Ala kang recreation. Naman yung game yun, mag-immerse mo yung salita ng Diyos. Bakit? Paano kung mabsira, makakiranda? Karakal na ng problema na yun. Paano mo pa mag-preach yung word of God, makataraw yung araw. Kung consider ko rin pangaralan ko, may ngamatay rin. Bayo mo sabi, basta isipan mo kami, patong mag-preacheran niya, may ngamatay ka. Yes! Yes! Bakit? Para sa ganoon, sa awa, tulong Diyos, umiyak ka sa Diyos, Lord, give life. Bakit? Kaya parminggo kang mapagal, kaya parminggo kang maproblema, kaya parminggo kang tutulog, kaya parminggo kang magobra. How can you? Baka nanwala sa spiritual. You cannot. Diba? So, kayo ba, mga limbawa, mumurahin niya pa yung mga aral. So, anak mo kanya, sana ako lumipat na. Kaya kung kakabsiyan na. Kaya makarumusta. May mga tao na gustong mabusog, gustong matuto, kaya lang minsan napupunta sila sa isang pulpito na talaga. Kaya lang, pastor eh. Puri sa Benita, kaya kumamangan. Nakuha na ako. O sabi ko ka rin betis nun din. Ito talalay pangawang yung kapilyata. Malay pang pasbo. Nung ngayon kayo makabsig ang pulpito ngayon, that is, lumar ko hanggang, mantungo ko rin mga gilala. That's okay with me. Ikaw yung mag-geti. At saan namin kaladwak, kaya ka palang bibiyasa. Bring mo to yan, okay ka mo na, kamamangan. Okay lang sa'yo sa pulpito, di ka natututo. Hindi mo nakikilala ang Panginoon. Hindi ka nababago, okay lang yun. That is the point. Kaya nga, kung natikman nyo ang Panginoon, grow. Kung natikman nyo ang Panginoon, masarap ba? Makilala ba? Makita ba? Kabutihan na ba yun? That God is so good. Then kung mabuti siya, grow in His praise. Hindi ko sinasabing madali ito. Kasi nga, divine ang pinag-uusapan natin dito, spiritual. May laman tayo, hindi tayo sanay dyan. Ngayon, ito yung sinasabi niya, oh. Four, lumapit kayo sa Kanya na isang batong buhay. Friend ng Christians, bagamat itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. Okay. Kaluguran kong kapatid, gusto kong maintindihan niyo ito. Si Kristo ay hindi kilala ng tao, nire-reject siya. Pero bakit si Kristo ay tagapagligtas? Pinili ng Diyos si Christ. Sinugo siya. At yung Kristong yun ang pundasyon natin ngayon. Kaya nga sabi niya rito, sa verse 5, tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang spiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga spiritual na handog na kasiyasiya sa pamamagitan ni
Jesu Kristo. Nangyari na akong ngayon eh. Nangyari. Kanina puno. Agricultural metaphor yung ginamit. Puno. Ugat eh. Ngayon, construction metaphor. Ano to? Building. Now, sino tayo? Tayo ang gusali ng Diyos. Ngayon, sino yung cornerstone? Sino yung pundasyon? Saan tayo nakapatong? Jesus Christ, hindi ba? Okay, now, palagay ninyo si Kristo ay pundasyon. Palagay niyo si Kristo ay talagang matibay na pundasyon. Di ba meron tayong sabi na, I lay in Zion for a foundation, a stone. I lay in Zion for a foundation, a stone. Yung muli na sa ganini, nung Kristo yung pundasyon, kailangan niyang daguling building gusali kahit ang pundasyon na ito. Nung at tatanda na ngayon, pag-aralan kahit ang panahon niya. Nung buri na yung matas yung building, kailangan malalam niya pundasyon. Sometimes, ang pundasyon, proportion sa building. Buri na sabihan, dahil malalim yung pundasyon, dapat skyscraper yung building. Hindi pwedeng 1 story lang o 2 story, mababa. Now, kung si Kristo ang pundasyon, malalim, sufficient, unlimited ang Panginoon, natural lamang magpakakatas tao. Kaya itinatayo kayo. Sa Bible, ano ang Christian? What is a Christian sa Bible? Kristiyano, buhay na ba to? Si Kristo, buhay na ba to? Ngayon, bilang Kristiyano, buli na ning Ginoo, kaunano, dagul ka, unlimited, supposed to be, in kaya ng pamagrow. Dahil yung pundasyon mo, si Kristo, unlimited. Mo titipiran. Hindi bagay kay Kristo, sa isang tao nakapatong sa Kanya, ang maliit, kailangan lumago, mag-increase, lumakas at tumatag sa iyong pananampalataya. Yun ang ibig sabihin. Hayaan yung kayo itayo sa batong ito. Nakatayo sa Panginoong Jesu Kristo. Kaya riyan huling hindi kakatamang tayo. Yan ang ibig sabihin ng komunyon. Binigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, ang kanyang dugo upang makapamuhay tayo ng may tagumpay sa daigdig na ito. Nagkitang highlights na kaya mo sabi kayo. Tinggap yun na ibang ginuking kayo. Now, lumalakad ba kayo sa Kanya? Naguugat ba? At nakatayong matibay sa Kanya. Ito ang gusto ng Panginoon sa ating lahat. Remember, diyan nga man pwedeng sabihan pero share ko yan kayo. Imburi na ning Ginoo kay katamo yung magpatuloy. To continue, to be consistent. To go on to maturity. Buri na ning Ginoo mag-mature tamo. Anak na kadlawan. That's why it's Word, it's Holy Spirit, at in church. Yan ang gusto ng Panginoon. Yung mga nabautismo sa inyo, yeri siya na church again. Lina ka dyan, alahan na kayo kayo dati yung lugar. Kayo ay nasa Panginoong Jesucristo. So, ang utos ng langit ay ito, walk in Him. Be rooted and built up in Him. Established in faith. Let's pray. Ano pa sabihin ni Lord? Ano pang sasabihin namin? Anong kulang kay Kristo? Siya'y sapat. Nasa Kanyang kayamanan. Ang di maririt na kayamanan. Nasa Kanyang kaligtasan. Dapat lamang talaga na makilala na siya. It does not matter. Hindi pinag-uusapan nito kung 50 taon na kami nakakarinig. Walang kasama kay Kristo. Siya walang katapusan. Lahat ng mga bagay sa daigdig na ito, nauuso man o hindi pwedeng iambing sa Kanya. Sapagkat kay Kristo ay nakapaloob lahat ng kayamanan spiritual, ang kaligtasan. Ang kailangan namin gawin ngayon ay lumalim pa, mag-ugat, lumakad, makilala siya.
upang sa ganon ay mag-umapaw din sa puso namin ng pasasalamat. Wala na kaming pwedeng sabihin pa, Lord, nasa tamang daan kami. Nasa tamang Panginoon kami, nasa tamang tagapagligtas kami, nasa tamang Diyos kami dahil kay Kristo. Help us na lumago kami. Panginoon, pinag-aralan din namin bilang lumalakad, nasangkot kami dapat sa gawain ito kasama ang Diyos. Ilagay mo sa aming puso ang pagnanasa na kami aabante. Ayaw naming manatili sa aming kalagayan. Gusto namin lumago. Gusto namin mag-mature. Gusto namin makilala sa buhay namin. Gaano kayaman ang spiritual na ito. At ngayon, aming sineselebrate ang kanyang kamatayan. Kami na tinubos ni Kristo ang dapat unang-unang nagnanais na makilala siya. Na lumago kami sa pananampalataya at sa pagkatawag sa amin. Maraming pong salamat sa inyo, Amang Diyos, dahil kahit sarili mong anak, hindi mo siya ipinagkait. At narito natapos niya ang pagliligtas. Hindi lang siya dumating, hindi lang siya nagturo, kundi siya ay namatay. Hindi lang siya namatay, hindi lang siya inilibing, kundi siya muling nabuhay. Dahil kay Kristo, makapamumuhay kami sa panibagong tawag ng buhay. Salamat po, Lord. Tulungan mo kami araw-araw, maging marunong kami na sinasamantala ang lahat ng pagkakataon. Kung dati lumalakad kami sa takbo ng sanlibutan ito, ngayon lumalakad kami kasama ka patungo sa aming paglago sa pananampalatayang ito. Please, Lord, kung sa plano po ninyo, marami pa kaming oras sa digdig nito. Tulungan mo kaming i-spend namin yung aming time to know you, to read the Bible, to pray, to seek your face. Hayaan mong gamitin namin yung aming oras upang kami magugat, upang kami tumatag, upang kami lumali pa sa pagkakilala sa inyo. At ano man ang aming tinatangkilik ngayon, please, hayaan mong kayo pa rin ang maging sentro. Hindi kami masaya lamang dahil meron kaming buhay sa mundo. Hindi higit sa lahat. Alam namin napatawad ang aming kasalanan. At meron kaming bagong relasyon sa inyo. Pag-pray ko po, Lord, dahil ba yung may bautismo? So, pag mo pong galang magparada, kaya dati, sumulong na. Balo ko po, era naman nagawa ini. So, pag mo kaming decent ng matwa na maging halimbawa kami karelo. So, pag mo kami puwi kami decent akit-dagay kami ng makanano katuto ang mamuhay kay Kristo. Ipagpatawad mo rin, Panginoon, kung minsan nagkakulang kami, nagkakamali kami. Minsan, hindi rin nakita sa buhay namin. May pananampalataya kay Kristo. Help us, teach us, even discipline us, Father God. Pag-pray ko po rin hanggang bayong kayabe. Pukupan mo lagi, no? Ingatan mo lahat. Ngayon po, i-celebrate niyo po. Ganakan mi, namete ka, bangka dito. At ang sa aming tagumbe, kembe. Lord, i-prepare yo po rin puso mi. Kening communion. Gawin mo kayong karapat-dapat. Bulingi kang minunang magiging karapat-dapat para sa aming kasalanan. Thank you, Lord. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.